Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay may kung sino ang hamarang sa isang grupo ng Merchant Union upang kuhanin ang isang mahalagang bagay na hawak-hawak ng kanilang pinuno. Habang tumatakbo naman ang mga ito sa kailaliman ng gabi, ay sinabi sa kanila ng kanilang pinuno na huwag na hihinto ang mga ito, at tumakbo ng buo nilang lakas hanggang sa makalabas sila sa kagubatan na ito. Nang bigla naman na napahinto ang kanyang anak at sinasabi nito na hindi niya napamakakayanang tumakbo, sa nangyari ay nagalit naman siya at sinabihan ito na hindi siya maaring huminto sa sitwasyon na ito nila ngayon. Sabi naman dito ng babae na sa tingin niya ay nakalayo na sila sa lalaking hamarang sa kanila, kaya naman ay gusto na nitong magpahinga na muna sila dito. Ngunit sinigawan naman siya ng kanyang ama at sinabi na huwag siyang magsasalita ng ganitong kawalang kwentang mga ideya sa kanya ngayon, at tinanong nito ang babae na kung paanong nasasabi pa niya ang mga bagay na ito kahit pa nakita na niya kung gaanong kalakas ang lalaking hamarang sa kanila. At kapag ang martial prowess ng isang iyon ay nasa ganun ng antas, kung ganun ay ang kanyang light and body technique ay sigurado siyang napakahusay din, at masyado pang maaga para magpakampanti sila. Nang bigla naman na nagsalita ang isa nitong kasama na may mga kahinahinalang mga tao ang nasa paligid lamang, nagulat naman dito ang kanilang pinuno sa sinabi niyang ito. Sa isip nito na mukhang ang ibig sabihin lamang nito ay napapalibutan na sila, kaya naman ay inutusan nito ang lahat na maghanda upang lumaban. Sa isip nito ay naiinis siya, dahil sa kahit na alam na niya na maaring maubos ang kanilang Merchant Union, ay tumakas pa din ito upang magawang protektahan ang 8th Bid Bell, at hindi siya maaring mahuli lamang ng ganun kadali dito, at kailangan niyang maibalita ang muling pagkabuhay ng Dark Spectral Sect sa 9 Sect, at hindi nito maaring hayaan na muling maulit ang bangungot noong 20 taon na ang nakakalipas, at kailangan niya na makaligtas sa sitwasyon na ito anuman ang mangyari. Matapos nito ay agad na sinugod ng mga kasama nito ang mga taong nasa kanilang malapit. Sinabi ng mga ito na ipapakita nila sa mga ito ang tunay na lakas ng Suwal Merchant Group. Sabi naman ng isa dito na ginulat siya ng mga ito sa kanilang biglaang paglabas sa kagubatan, dagdag pa nito na gutom pa naman siya ngayon. Nang bigla naman na nagtaka ang pinuno ng Suwal Merchant Group dahil sa ang mga ito ay iba ang kanilang pananamit, nang bigla naman na tumayo dito ang ating bida at tinatanong ang pagkakakilanlan ng mga ito, hindi naman nakasagot agad ang pinuno ng mga ito, at sa isip niya na mukhang ang grupo na kanilang nakita ay mula sa Order Sect, dahil kung ganun nga, ay ibig sabihin lamang nito na hindi pa din sila pinapabayaan ng Diyos. 3 araw bago ito, sa Mount Wufeng Hideout, ay napapatanong naman ang kanilang pinuno na kung paano naman niya susuotan ang kanyang damit ngayon, dagdag pa nito na kung kailangan pa ba nilang gawin ang bagay na ito, at tinatanong na kung hindi ba na mas pagtitinginan sila dahil sa kanilang mga suot. Sabi naman dito ni Yanggak na kung may mga tao na magkakasamang naglalakbay ay pag-iisipan sila ng ibang makakakita sa kanila. Dagdag pa nito na kailangan nilang dumaan sa madaming mga syudad bago nila matango ang lugar ng Wonan Country. Sa mga lugar na ito ay nandito ang Hafei kung saan ay pinamumugadan ng Nangang Clan, dahil sa walang magandang maidudulot para sa kanila ang paggawa ng kaguluhan sa pagitan ng 9 Sect bago sumapit ang Bandit Union Tournament, at ang Sword King na si Nangang Bayuk, na isa sa 10 greatest expert, ay isang tao na kailangan nilang maiwasan at makalaban. Gayunpaman, dahil sa ang mga bastardong ito ay magugulat kung sakaling may mabanggit lamang sila kahit na sa kaunting detalye patungkol sa demonic o di kaya sa Chaos Sect, ay sigurado siya na magkakaroon ng problema kung maglalakbay sila sa kanilang mga damit na pangbandido. Sabi naman dito ng kanilang pinuno na kung pinagdamit lang ba sila ng ganito nito ay dahil sa natatakot ito sa mga bastardong Nangang Clan. At mukhang nakakalimutan na yata nito na sila ang Mount Wufeng Hideout na kahit ang isang sect elder ng Udang Sect ay nagawa nilang mapaluhod sa kanilang harapan. Dagdag pa ng ikalawang kapatid ng mga ito sa bandido na kinilala naman na sila ng Bandit Union at alam na ng mga ito na magtutungo sila sa Wonan Country, kaya naman ay hindi na nila kailangan pa na itago ang kanilang pagkakakilanlan sa 9 sects. Naiinis naman dito si Yanggak dahil sa naging kampante na ang mga ito dahil sa kasama nila ang batang si Yonjuka, at mukhang nawala na ang salitang takot sa mga ito.
kaya naman ay sinabi nito na ang Sword King na si Nangang Bayuk ay isa sa 10 greatest expert, at ang taong ito ay hindi may kukumpara sa kanilang mga nakalaban na. Ngunit sabi naman dito ng kanilang pinuno na ganito din ang sinabi nito noong panahong patungo sa kanila ang isang Wudang sect elder na si Sage Chunji, sinang-ayunan naman ito ni Yang Gak, at sinabi nito na ang kanyang tinutukoy ay sila, na 10 bayani ng Wulfang hideout ay wala lamang dito para maliitin ang taong iyon. Nang bigla naman na dumating ang 2 babae at tinatanong sila na kung anong problema ng mga ito, dahil sa samasang-ayon ito sa opinyon ni Yang Gak, at kailan pa sila magkakaroon ulit ng pagkakataon na makasuot ng mga ganitong klaseng kasuotan, dagdag pa nito na hindi naman masamang ideya ang maglakbay ng walang kinakaharap na problema, at hindi lamang tanging ang mga taga-order sects ang nagsusuot ng ganitong klaseng kasuotan. Sa nakitang ito naman ang kanilang pinuno ay natuwa siya dahil sa alam naman niya na magaganda ang kanyang kapatid ngunit hindi niya inasahan na ganito ang kalalabasan ng mga itsura nito sa kanilang kasuotan. Sabi naman ng isa ay tinatanong niya ang kanilang pinuno na kung hindi ba siya mukhang isang anak ng kilalang clan. Sumagot naman dito ang kanilang pinuno na mas higit pa ito dito dahil sa mukha itong isa sa mga Celestial Maiden. Nang bigla naman na nagtanong ang ating bida na kung tama ba ang pagkakasuot niya sa damit na kanilang ibinigay sa kanya, sabi pa nito na ito ang unang beses niyang magsusuot ng ganito kakomplikadong damit, kaya naman ay hindi siya sigurado kung tama ba ang pagkakasuot niya dito, at tinatanong niya ang mga ito na kung maayos lamang ba siya tignan sa kanyang kasuotan. Sa nakitang ito naman ang kanyang 2 kapatid sa bandido ay hindi sila makapaniwala dahil sa bumagay ito ng husto sa kanya, dagdag pa ng isa na ibang-iba ito sa kinalabasan ng kanilang kapatid na si Chulsan, at napakagwapo niya sa suot niyang ito, at mukha siyang nanggaling sa prestilyosong clan o hindi kaya ay isang kamahalan. Makalipas ang ilang sandali ay sinabi nito sa mga may iwan na ipagkakatiwala na muna nito ang kanilang Mount Wulfang hideout sa kanilang pangangalaga. At huwag na maliitin ng mga ito ang kanilang mga sarili dahil lamang sa mawawala sila ng sandali, at ipinangako nito sa kanyang mga may iwan na magdadala ito ng mga mamahaling alak mula sa Wonan Country sa kanilang pagbabalik. Sabi naman ng ikalawa nilang kapatid na ipapanalo nila ang magaganap na kompetisyon kaya naman ay magantay lamang sila dito. Sabi naman dito ng isa nilang kasama na walang dapat na ikabahala ang mga ito, dahil siya, si Huang Yungyung, ay paprotektahan ang kanilang mountain hideout ng kanyang buong kakayahan. Habang papaalis ay sinabi naman ng ikalawang kapatid ng mga ito sa bandidyo na ang mga merchant group nitong mga nagdaang araw ay nakikipagkooperasyon sa kanila kaya naman ay walang magiging problema ang mga ito sa kanilang pag-alis. Ngunit sabi naman dito ni Yang Gak na ang martial arts ng isang iyon ay hindi na din masama, ngunit hindi sila dapat na magpakampante dito. Dagdag pa nito na hindi na niya itatago pa ang kanyang sarili upang hindi na sila papagdudahan pa ng Nangang clan. Sabi pa nito na ang dahilan kung bakit hindi na lumalaban ang mga merchant group sa Henan province dahil sa 10 bayani ng Mount Wulfang, kaya naman ay sigurado siya na gagamitin ng mga ito ang oportunidad sa ilang buwan nilang pagkawala, at maaring atakihin ang Mount Wulfang hideout. Sinang-ayunan naman ito ng kanilang pinuno. Ngunit kilalang-kilala sila sa palibot ng Henan province kaya naman ay kahit na sino ay makikilala sila nang makakakita sa kanila. Sabi naman dito ng kanilang ikalawang kapatid na kung ganun ay kailangan nilang siguraduhin na hindi sila masasoli at makikihalubilo sa ibang mga merchant group, at ang tiyansa na makilala sila ng ibang mga merchant group ay labis na napakataas. Dahil dito ay tinanong ng kanilang pinuno si Shim Yanggak na kung ano pa ang problema dito. Dahil hindi ba ayos na ang lahat dahil sa nagsuot na ang mga ito ng kagaya ng mga orthodox faction gaya ng kanyang sinabi sa kanila. Dagdag pa nito na ang lahat ay mukhang ibang tao na kahit para sa kanya, at hindi ito naniniwala na ang kahit na sino ay maaring makilala pa sila. Sabi naman dito ni Yanggak na kung may ibang tao ang nagtanong sa kanila na kung ano ang ikinabubuhay nila, ay ano naman ang isasagot niya dito, sa nangyari ay bigla namang napaisip dito ang kanilang pinuno. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa kalagitnaan ng madaling araw naman, habang sa kanilang paglalakbay, ay mayroon silang nakasalubong na grupo ng mga merchant union,
at tinatanong sila ng mga ito na kung saan naman sila galing at patungo. Sabi naman dito ng kanilang pinuno na sila ay galing sa isang lugar sa Henan at sila ay disciple ng Flying Dragon Sect. Matapos ay nagpakilala naman ang isa at sinabi na siya ang pinuno ng Suwon Merchant Union, at kung sila ay magtutungo sa iisang direksyon ng kanilang pupuntahan ay hinihiling nila dito na samahan na nila ang kanilang Merchant Union. Ngunit sa pagkakarinig naman na ito ng kanilang pinuno, ay sinabi nito sa kanila na mukhang sa magkaibang direksyon sila pupunta, ngunit sumagot naman dito ang pinuno ng Merchant Union na hindi pa naman sinasabi ng mga ito ang lugar ng kanilang pupuntahan. Dahil sa hindi na alam ng kanilang pinuno ang mga dapat na isagot sa kanyang kausap na Merchant Union leader, ay sumagot na si Yanggak at sinabi na kung sa parehas silang direksyon magtutungo, ay walang rason para sa kanila na isama ang mga ito sa kanilang paglalakbay. Dagdag pa nito na ang sinabi niya ay mula ang mga ito sa isang merchant group ngunit wala naman silang mga bitbit na mga dalahin, at mukhang nasa isang sitwasyon sila na ayaw nilang sabihin sa mga ito. Sabi pa nito na kailangan nilang makarating sa kanilang pupuntahan sa tamang panahon, kaya naman ay bakit sila tatanggap ng mga hindi inaasahang mga kasama nang hindi inaalam ang rason para dito. Matapos na umalis ang grupo nila Juka, ay sinabi ng isang kasamahan ng mga ito sa kanilang pinuno sa Merchant Union na umalis na din sila, dahil hindi nito alam kung ang 10 tao ba ay makakayang masolusyonan ang kanilang problemang kinakaharap, ngunit sinabihan naman siya nito na tumahimik na lang. Ngunit sa isip nito ay nagtataka siya sa kanilang sinasabi patungkol sa Henan's Flying Dragon Sect, dahil sa wala pa itong naririnig na kahit na ano patungkol dito. Ngunit ang mga enerhiya na taglay ng mga ito ay ibang-iba, at ito ay parang isang eleganteng enerhiya na mula sa iginagalang na sect, at lalong-lalo na sa isang binata na iyon, dahil sa nakakaramdam siya dito ng napakalakas na enerhiya na nagmumula sa kanya na ngayon pa lamang niya naramdaman. Nang napansin naman niya ang araw ay sisikat na, at ilang sandali na lamang at magagawa na silang maabyutan ng humahabol sa kanila. Ang mga mandirigma ng kanilang Merchant Union ay pagod na, at napakahirap para sa kanila ang makipaglaban pa, kaya naman ay sabi nito na kailangan nila ang tulong ng mga ito. Matapos ay tinawag niya sila at humingi ng tawad dahil sa hindi nito pagsasabi ng mga detalye sa kanilang sitwasyon, dagdag pa nito na alam niya na isa itong biglaang kahilingan, ngunit kapag tinulungan ng mga ito sila, ay babayaran nila ito ng maganda. Makalipas naman ng ilang sandali, ay nagtatanong naman si Yanggak na kung bakit nito tinatanggihan ang mga taga-Merchant Union kanina, ngunit tinanong naman siya ng pinuno na kung ano ba ang sinasabi nito, dahil siya na mismo ang may sabi na hindi na dapat sila ma-involve sa mga Merchant Union sa kanilang gagawing paglalakbay. Sinang-ayunan naman niya ang patungkol dito, ngunit sabi nito na hindi ba isang pagsasayang ng oportunidad ang ginawa niyang iyon kanina, dahil kung nais nilang mag-alok ng ganun kalaking halaga ay sigurado siya na karapat-dapat naman na ikonsidera ito. Sinagot naman siya ng kanilang pinuno na kaya niya tinanggihan ang mga ito dahil sa ang ibinibigay ng mga ito sa kanila ay talaga namang napakaganda, at walang libre sa mundong ito. Ang Merchant Union ay isang lugar na kung saan ay handang gawin ng mga ito ang lahat kung magsasanhi naman ito ng kanilang pagkalugi, at hindi ba sila nagtataka na kung bakit ganun kadaming ginto ang nais nilang ibigay sa kanila. Bukod pa doon ay nais pa ng mga ito na dalhin ng mga ito ang kakaibang bagay na dala nila, at ang kanyang pakiramdam ay hindi pa nagagawang magkamali, at tama lamang natanggihan niya ang alok ng mga ito. Ngunit sabi naman dito ni Yanggak na ang dami ng gintong iyon ay sapat na para sa kanila sa paglalakbay sa mga kabundukan ng 2 buwan. Sinang-ayunan naman din ito ni Cheon at sinabi na sa tingin niya na isa iyong magandang oportunidad upang sayangin lamang, at dahil sa iisang direksyon lang din naman sila magtutungo, at ang pagbibigay ng protection sa mga ito ay hindi naman mabigat na tungkulin para sa kanila. Pinahinto naman sila ng kanilang ikalawang kapatid dahil sa napagdesisyonan na ito, at kahit pa napakagandang oportunidad pa nito, ay hindi naman sila magkukulang sa kanilang dalang pondo ngayon. Kaya naman ay sinabihan na lang niya ang mga ito na huwag na silang pumasok pa sa mga hindi naman kinakailangang kaguluhan sa paggawa ng trabaho ng paggagwardya sa mga ito,
Dagdag pa nito na kung ang mga iyon ay Merchant Union escorts ay malaki ang tiyansa na mapalaban din nila ang kapwa nila Green Forest na harang sa mga ito. Sabi pa niya na nais ng mga ito na umakto bilang kagaya ng mga bayani ng Jiangho, ngunit kailangan muna nilang bigyan ng pansin ang Green Forest Summit. Itinanggi naman na gusto ito ni Cheon, at sinabi na hindi ganon ang nais niyang mangyari. Bigla naman na nagtanong ang isa na kung hindi ba nila ipagpapatuloy ang kanilang paglalakbay. Sabi ng isa na mukhang ang mga Merchant Union na iyon ay inatake na, at dahil sa ang mga ito ay dinaanan na ang lugar na ito, ay ang mga humahabol sa kanila ay maya-maya pa ay dadaan na din sa lugar na ito. Sinang-ayunan naman ito ni Yang Gak at ang mga humahabol sa mga ito ay iisipin na kasama nila ang mga iyon sa isang grupo, kaya naman kahit na medyo madilim pa ay kailangan na nilang magmadaling umalis. Kaya naman ay sinabi ng kanilang pinuno na kailangan na nilang maghanda at umalis na dito, na sinang-ayunan naman ng lahat. Nagtanong naman si Cheon kay Sobak na kung saan naman nito inilagay ang kanyang kagamitan, na sinagot naman nito na nailagay niya ito sa ilalim malapit sa puno. Habang patungo naman dito si Cheon upang kuhanin sana ang kanyang gamit, ay napansin naman ito ni Chulsan, kaya naman ay agad niya itong nilapitan at sinabi na siya na ang bahala sa pagbuhat ng kanyang mga kagamitan, ngunit ang lahat ng ito ay nangyayari lamang sa kanyang isipan dahil sa nahihiya itong lapitan ang dalaga. Nang bigla naman itong natigilan, dahil sa mabilis niyang nakita na may kung sino ang papasugod sa dalaga. Habang walang kamalay-malay ang dalaga, ay sa isip ng papasugod na nakamaskara na wala itong kahit na anong puot na nararamdaman sa mga ito, ngunit kailangan nilang mamatay sa lugar na ito, sa nangyari ay mabilis naman na kumilos si Chulsan upang iligtas si Cheon. Nang makarating ito sa dalaga ay mabilis naman niyang itinulak ito palayo upang hindi mapinsala ng taong papasugod sa kanya. Ngunit sa ginawang ito ni Chulsan, siya ang sumalo ng atake ng lalaking na nakamaskara na papasugod sana sa dalaga. Bigla naman na natulala dito si Cheon, at dahil sa malakas na pagsigaw ni Chulsan bago niya mailigtas ang dalaga, ay napalingon sa mga ito ang kanilang mga kasamahan, kaya naman nang makitang napinsala si Chulsan ng taong nakamaskara, ay mabilis naman na nagsipaglapitan ang mga ito sa kanila. Habang bumabagsak si Chulsan, ay sinabihan naman siya ng taong nakamaskara na ang ginawa niyang ito ay walang saysay, dahil sa ang lahat naman ng nandito ay mamamatay na din. Nang bigla naman itong natigilan, dahil sa kanyang gilid ay may nakaabang ng atake mula sa ating bida na si Yeonjuka, na hindi din nagtagal ay tumama ito sa kanyang muka, at nagresulta ng malakas na pagkakasabog sa kanyang pinagbagsakan. Matapos ay mabilis naman na pinuntahan ito ni Cheon, at nang makalapit ay sinabihan niya ito na hindi nito dapat na sinalag ang atakeng iyon sa kanya at ang katawan niya mismo ang iniharang niya, dahil kaya naman niyang mailagan din iyon kung sakali, sa nangyari ay humingi na lang dito si Chulsan ng paumanhin. Nabigla naman sa pagkakakitang ito ang kanilang pinuno, dahil sa malalim ang sugat na natamo nito sa lalaking nakamaskara. Kaya naman ay tinanong nito si Yang Gak na kung may alam ba itong malapit na village sa lugar na ito, at inutusan ang iba na ang lahat ay kuhanin na ang kanilang mga kagamitan at aalis na sila sa lugar na ito, na sinang-ayunan naman ng lahat. Tinawag naman ng kanilang ikalawang kapatid si Juka at sinabi na aalis na sila bago pa sila mapalaban sa kung ano man ang nais ng mga itong mangyari dito, ngunit bigla naman itong natigilan, dahil sa pagkakakita ng madaming mga taong nakamaskara na nasa itaas na ni Yeonjuka. Naiinis naman dito si Yang Gak dahil sa napahamak sila dahil sa mga nakasalubong nilang Merchant Union. Sabi naman ng kanilang pinuno na mauuna na silang magtungo sa pinakamalapit na village upang magawang mapagamot si Chulsan, at inutusan nito si Yang Gak na maiwan na muna upang tulungan si Juka na kalabanan ang mga ito. Ngunit hindi naman ito sinang-ayunan ng ating bida at sinabihan ang lahat na magpatuloy na, dahil sobra pa siya sa sapat para sa mga ito. Habang tumatakbo naman ang mga ito ay tinatanong ng kanilang pinuno na kung gaano pa ba katagal bago nila tuluyang marating ang pinakamalapit na village. Sabi naman dito ni Yang Gak na maari nilang marating ang Hafei ng higit na sa 2 oras. Nagtanong naman ito na kung mayroon pa kayang mga manggagamot ang nais na matignan si Chulsan sa ganitong oras. Sabi naman dito ni Yang Gak na gagawin nila ang lahat upang magamot si Chulsan kapag nakarating na sila sa lugar.
Nagtanong naman ang ikalawa nilang kapatid na kung magiging ayos lamang kaya si Juka dahil sa mag-isa lamang itong naiwan doon upang kaharipan ang mga taong mga nakamaskara. Sabi naman dito ng kanilang pinuno na kailangan nilang magtiwala na magiging ayos lamang ito, dahil sa alam naman nito na kung gaano ito kalakas, subalit humihingi naman ito ng tawad dahil sa kailangan nila na umasa sa kanya ng paulit-ulit, ngunit wala silang alam na iba pa na paraan sa sitwasyon nilang ito ngayon. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.